Good day po sa lahat. Doc Willie po to. Medyo seryoso lang po topic natin ngayon ha. Ang topic natin sa mga seryosong sakit, mga may cancer, malalang sakit. Ito yung pinakamahirap na pinagdaraanan ng mga pasyente at ng mga kamag-anak. Yung mga serious disease, tutuloy pa ba sa ospital? Tuloy-tuloy ba aggressive sa ospital o yung iba sa bahay na lang? Ano ba mas maganda sa pasyente? Masahaba ba ang buhay o hindi? I'm sure dumaan kayo dito sa lolo-lola nyo, sa magulang nyo, sa akin din, sa pamilya ko. Nung nawala tatay ko, nawala nanay ko, talagang sobra hirap itong decision. Okay, so pag-isipan natin. Bibigay ko sa inyo ang pros and cons. Hopefully, maka-decide kayo ng maganda afterwards. Okay? So, pasensya na kung medyo mahaba-haba konti ito kasi hindi natin pwede bilisan eh. Okay, let's say cancer patient. Okay? Pag cancer patient, sabihin natin stage 1 lang. Okay, breast cancer stage 1, may maliit na bukol, gamutan agad talaga yon, tanggalin agad yung bukol, buhay na yung pasyente. O prostate cancer, o thyroid cancer, usually tanggal talaga agad, mabubuhay, parang normal na yung pasyente. Colon cancer, stage 1, stage 2, kayang-kaya ng mga surgeon yon. Pag tinanggal, hahaba na ang buhay, normal. Yung mga ganyan, wala tayong choice, talagang dadalhin sa ospital, papagalingin, at walang problema. Ang issue lang, let's say, malalang sakit. Let's say, cancer na stage 4. Yan. O, paano yan? Paano ko yung pasyente, edad 80 na? Edad 85 years old. Okay? Paano kung walang pera? Yan ang pinakamalaking problema, walang pera. 'Di ba? Tapos uubusin ba lahat ng pera doon sa pasyente na kailangan namang gawin? O ise-save na lang para sa mga anak? Mahirap 'tong mga decision na 'to eh. Ano ba gusto ng pamilya? 'Di ba? Anong gusto ng mga anak? Sino magdidesisyon? Laging may away 'to. Laging may away ang nangyayari. Walang katapusan na away 'to. Anyway, bibigyan ko kayo ng ilang factors, okay? Isipin nyo lang, imagine nyo, isang pasyente malala, kung kamag-anak nyo, ano magagawa natin? Lalo na kung walang pera. Pero kahit may pera, mahirap din to kahit may pera. Siyempre, pag lumapit kayo sa doktor, di ba, lapit kayo sa doktor, minsan kasi, hindi rin ganun kalinaw ang pag-explain ng doktor nyo. Hindi naman talaga kasalanan ng doktor nyo, pero kailangan kasi alam nyo yung dynamics eh. Siyempre, pag lumapit kayo sa doktor nyo, may malala kayong sakit, siyempre sasabihin ng doktor, dalhin sa ospital, bigay yung CT scan, MRI, angiogram, chemotherapy natin, radiotherapy natin, kahit malalang malala, operahan natin. Bakit? Bakit halos lahat ng doktor, hindi naman lahat, mga 90+% sasabihin, todo mo, bigay mo lahat. First, pwedeng gusto nila gamutin talaga yung pasyente. Pwede rin yun ng treatment, lalo na kung bata pa yung doktor. Siyempre yan, ang aggressive yan ang turo eh. Kahit may 1% chance mabuhay, sige, laban, di ba? And also, siyempre, dapat isipin natin, ito, straight talk tayo, honest talk, para alam nyo yun na ano pumapasok. Siyempre, yung doktor, takot din siya mademanda, di ba? Paano kung tingin niya pwedeng bahay na lang sana? Tapos hindi niya inoffer sa iyo na may operasyon, may chemo. Later on, may kamag-anak sa abroad, dinimanda pa siya. Ba't di mo binigay lahat? O, wala kaming pakialam kung 1% chance. Kahit 1 milyon, 2 milyon, gagawin namin. Diba? So, alanganin yung doktor. Yan ang tinatawag na defensive medicine. Kasi nga, takot siya mademanda, which is correct din naman. Diba? Tinanong mo, ano yung best? So, bibigay niya sa iyo lahat. Pero pwede mo rin itanong ng ganito na, Doc, paano kung kamag-anak mo yan? Paano kung nanay mo yan, tatay mo yan, ano madi-decide mo? Baka iba eh. Baka iba. Ayon kasi sa pag-aaral, ito may pag-aaral to. Pag ang doktor tinanong tungkol sa patient care, ito a study to from the US, sasabihin lagi ng doktor, gawin mo yan, ito pinakamagandang option, o may sakit ang ulo, matagal na, MRI natin. Kahit malitan siya, MRI, kung biglang may aneurysm, masisi pa ako. So, go nang go.
'di ba? Pero pag yung doktor nagkasakit o yung kamag-anak ng doktor ang nagkasakit, usually yung mga doctors less aggressive sila eh. Less aggressive, parang bahay na lang, lalo na pag stage 4 cancer, matanda na yung pasyente. Actually, kwento ko lang sa inyo yung tatay ko nagkasakit siya, liver cancer. Medyo malala na. Siguro stage 4 na siguro liver cancer. Nagtanong ako sa maraming doktor. Yan ang tips. Magtanong ka sa maraming doktor. Siyempre, yung dalawang mas batang doktor, hindi naman mas bata, 40s, 50s. Sabi nila, opera, TACE. TACE ang tawag doon TACE. Parang susunugin natin yung liver cancer, susunugin. Pero yung isang doktor na matanda, 80 years old na siya si Dr. Ernesto Domingo. Napakagaling siya. Sabi niya, huwag mo na paggamot. Bahay na lang. Hintayin nyo na lang. Sabi niya, tingin pa lang niya ng ultrasound. Sabi niya, bahay na lang. Huwag ka na mag-taste. Siyempre kami, ay mga kamag-anak, ay papayag ba ng walang aggressive, di ba? Parang, ba't pa nag-doktor? Tsaka, di ba, babat. Siyempre, malilito ka Siyempre, magulang mo, pipilitin mo Tsaka siyempre, mag-aaway pa yung mga pamilya. So, in the end, tinry namin yung aggressive. In-aggressive namin siya. Kaya lang, paggawa ng aggressive, nag-kidney failure. Kaka-aggressive. Kung di namin in-aggressive, hindi pa sana magki-kidney failure. Siyempre, binigyan ng maraming dye. Diba sinabi ko sa inyo, maraming dye, contrast dye. In one day, patay yung kidney. Dialysis. Gumaling pero naghirap, nagtagal sa ospital. Namatay din tatay ko in 9 months. Ganun din. Ngayon, kung hindi rin kami nagpagamot, walang galawan, I think 9 months din siya o baka more pa. So parang wala ring panalo. Merong mga ganung pag-aaral Pero itong mga sinasabi ko para lang sa mga very serious na sakit, na yung mahina talaga kondisyon ng pasyente, doon lang parang pwede yung less aggressive. Okay? Kayo pa rin magde-decide Lalo na kung mamamatay na talaga yung pasyente, maliit na chance. Tapos, titirahin pa ng maraming gamot. I mean, walang choice pero depende kasi talaga Oo. Kaya nga sa US, nakita nila yung aggressive, minsan not necessarily better Minsan yung konti, okay din naman. Sa kabilang banda, i-warningan ko lang kayo, marami rin ako nakitang kababayan natin na hindi naman malala yung sakit ng pasyente, hindi naman malala sakit ng magulang. Umpisa pa lang, ayaw na gamutin. Bahala na. Huwag na natin gamutin, kunin na natin yung pera, hayaan na natin mamatay. Mali din naman yun, di ba? Hindi rin naman pwedeng ganon. Yung ganon, ayaw natin yun. Yung may chance pa na mabuhay, give up na agad dahil ayaw gastusin yung pera, gusto kunin yung pera. Kaya ang gulo nitong away na to. Anyway, meron akong konting guide sa inyo Ano magdi-decide kung pro or con? Aggressive ba, gastusan, o bahay na lang mas matipid? Pag aggressive, syempre, best care yon. Kung may pera kayo, pwede yon, di ba? Depende rin sa medical condition. Kung malala talaga, stage 4 cancer, sinabi ng doktor na yung stage 4 na mahirap na talaga, kahit yung gamutan, maliit ng chance, o maraming side effect yung gamutan, o di ba, chemo, radiotherapy, magsusuka, maliit naman siya. Tanungin nyo ilang percent. Sabihin, baka 1% chance na lang, o ganyan. Pag ganon, pwedeng hindi na lang, di ba, nasa sa inyo. Prognosis, ano chance na gagaling siya, ano quality of life, di ba, mas okay ba? Ang problema nga kasi, marami, namamatay na lang sa ospital. Doon na lang. Kasi wala tayong home care walang home care. Pag malala, dalhin sa ospital, hindi na makakauwi. Yun na yun. Yun na yun. Kasi hindi mo na mauwi di ba? Pag inuwi, wala nang magbabantay sa bahay. Hindi pa kasi uso sa atin yung home care o yung palliative care. Ano goal ng pasyente? Anong gusto niya? Sasabihin ba yung sakit sa pasyente? Mahirap din to. Sa tatay namin, hindi na namin sinabi. Kasi syempre, alam nyo, kahit kayo rin naman gusto mo ba malaman? Total, kung mahal ka naman ng kamag-anak mo, ginagawa naman lahat, mararamdaman mo naman na, uy, malala pala to.
Kasi minsan sa atin, pag nasabihan ka, oh, stage 4 cancer yan, nakakalat na yan, ganyan. Di lalo ka madidepress, lalong mapapabilis. 'Di ba? Kaya kanya-kanya, kanya-kanya. Oo, dapat sabihin, di sabihin, nasa sa inyo, timplada ng pasyente. Sa akin, walang right or wrong. Okay? Minsan kasi yung aggressive treatment, minsan problematic din. Minsan masakit sa katawan, maraming side effect, emotional distress, ang daming tusok-tusok-tusok. 'Di ba? So, depende rin 'di ba? Pero yun na nga sa tamang timpla. Mahirap tong video na to. Baka mamali yung interpretation nyo kasi naniniwala ako basta isang pasyente, kamag-anak nyo may cancer o malalang sakit, yung pag-iisip ng lahat ng kamag-anak nagugulo. Magulo lahat ng isip. Magulo lahat. Another factor, meron ba magbabantay? Sino magbabantay? Oh, 'di ba? Yung caregiver, 'di ba? Tapos pinag-uusapan. Hindi pwede isang doktor lang, dapat meron kayong 2, 3 doktor na opinion, tapos tingnan ninyo kung ano ang pinakamagandang option. Okay? And depende rin nga, itong tip sa kamag-anak. Dapat kausapin nyo yung doktor nyo ng malinaw. Very clear na ano ba, doc, ano ba ang chance. Tsaka, hindi naman, di ba, lagi naman natin sinasabi, hindi Diyos ang doktor. Pwede magkamali. Okay? So, pag mali ang, baka hindi naman sinasadya, baka yun ang alam niya. Di magtanong kayo ng pangalawa, pangatlong opinion. Wala naman masama dun Kasi mahirap talaga ang gamutan. Wala talagang 100%. Kaya lagi natin sinasabi dito, consult pa rin kayo sa doctor. No? Pero in the end, yung pasyente magdi-decide. Sinong kamag-anak nang di-decide? Alam nyo kadalasan sino? Sino may pera? Kung sino nagbabayad na anak, mayari yung ate ang nagbabayad, siya magdi-decide Siya may pera Usually, yung may pera, siya nang di-decide. Okay? Pag sinabi nating bahay, okay? Hindi natin sinabi bahay na hayaan na lang, wala nang gagawin. Actually, sa Amerika, meron silang mga palliative care sa bahay. Nasa bahay nga, pero parang hospital bed din sa bahay. Kung may sintomas, gagamutin din, di ba? May sintomas, masakit yung cancer, nagsusuka, hinihingal, may bibigay pa rin. May mga nebulizer, may suction pa rin. Pero kung hanggang saan aabutin. Di ba? Pain management, emotional support, psychological support, pagdalaw ng pastor nyo, pari nyo, religious group, wala namang problem dun Palliative care pwede kung talagang malala, kung ayaw na ng pasyente, 'di ba? O marami na siya ibang sakit. Let's say may kidney problem na, nadagdagan pa ng, nagdadialysis na, nadagdagan pa ng cancer, parang kung matandaan na. So parang mas talo Mas talo pag i-aggressive mo Ayaw mo naman na sa ospital na maraming tubo, tapos naka-intubate pa. Oo, di ba? So, yun po ang di-decide din. Kung lalagyan ba ng ventilator pag nangyari. Tapos pag tumigil ang puso, si CPR pa ba? Usually, pag cancer patient, usually hindi na sini-CPR by request of the relatives yun. Laging ganon. Kasi depende. Yung minsan kasi ang problema, kung may sama ng loob yung anak sa magulang, o guilty yung anak sa magulang, di ba sasabihin, Dok, hindi, pahabain ang buhay. Ipahabain mo 1 week para makadating pa yung galing sa ibang bansa. Di ba? O hindi pa nahanap yung pera, hindi pa napapasa yung mga ari-arian, pahabain ang buhay, yung mga ganon. Lahat yon may factors, kaya minsan nagugulo yung gamutan. Okay? Pero in the end, siguro para sa atin, habang malakas pa tayo, alam na natin kung hanggang saan, kung hanggang ano ang gagawin, lalo na kung kayo ay kung kulang sa pera, dapat magtabi kayo ng sariling pera niyo. Kasi mahirap umasa. Mahirap umasa sa anak na gagamutin ka maigi. Dapat ikaw may sariling pera, magtabi ka ng pera mo, sabihin mo, pag ako nagkasakit, ito gagastusin,
Tsaka sino magde-decide sa anak ko? Lalo na pag medyo hindi ka na makadecide. Sino magde-decide para sa buhay mo na aalagaan ka? Okay? Yun po yung end of life issue natin na I think kulang dito sa Pilipinas na hindi natin gano'n napag-uusapan. So, yun lang po. Hanapin nyo anong best tips sa 2-3 doktor. Hopefully with this, makaisip-isip kayo kung anong gusto nyo. Ngayon sa gamutan naman, yung iba sasabihin nila gusto nila aggressive sa ospital o yung iba iinom na lang ng supplement. Ako hindi ko naman pinagbabawal. Wala naman kung anong gusto nyo i-try. Kasi syempre, pagkapit sa patalim, kahit anong gusto i-try, di i-try natin. O, malay mo mag-miracle, malay mo mag-ganon, pero hanggang payo lang tayo. In the end, nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Lahat naman tayo dadaan dito. So, mag-ipon ng pera, maging mabait sa kamag-anak, hopefully, maging maganda yung pagkawala ng isang tao. At hindi na yung away-away pa yung mga pamilya. Salamat po. God bless.